How many interval do you have in A? Dito, ilan ang interval? Ilan nakalagay ng A sa pagpipilian? So far, I think there are 10. Maliwanag yun? So, 10 dito yung yung sa 8. Then all you have to do, lalagyan nyo yan ng number. Maliwanag, suratan na lang nyo kahit 110. Kunyari, ito ay 1. Then, ang kasunod niya ay 2. Then, next 3. Bakit? So, ang kasunod ay 3. Then, next ay 4. Pangit naman ito. Sabi, 4. Then, next ay 5. Next ay 6. Tapos, next ay 7. Lapit ng ano. Then 8. Lapit. Tapos 9. Then the last one is 11. Maliwanag yun? So ito ay 11. So, naintindihan ako. Then, pagdating sa gender, ganun din. Let's say, ang since male lang muna, sulatan nyo siya ay 1. Then, ito ay 2. Then, next ay 3. Maliwanag yun? So, pag may matutunan kayo ngayon, kahit kayo na ang gagawa ng ng statistics nyo. Okay, hindi na kayo magpapagawa. So, then sa civil status, you have 1. Then, dito naman sa, what we call this, sa married ay 2. Then, next, ang widow ay, that is 3. Sabihan natin. Try ko nga. Video sa'yo to, cuts. Try ka na. Okay. So next, dito naman sa type of respondents, you have 3 types of respondents. Then, sulatan natin siya ay 1. Then, ito ay 2. Then, the last one ay 3. Okay, kapag sabi ko kahit handwritten lang ang pagsulat. Okay, so, what will I teach you this afternoon is that you are going to use the SPSS. Okay? You will use the SPSS and see to it, pagkagawa kayo, you will download the SPSS. Statistical Package for Social Sciences. Okay? Actually, may bayad yun, pero meron siyang 1-month free trial. So, sa loob ng isang buwan, sigurado ako, matatapos na nyo kahit isang araw lang, or isang oras lang, tapos na kaagad. Maliwanag yun? Now, next, sa educational attainment, the same thing. So, this is 1. Then next ay 2. Then next ay 3. Then next ay 4. Then next ay 5. Then next ay 6. Then 7. And next is 8. Then 9. And the last one is 10.
statement na ilagay nyo sa survey questionnaire nyo. Maliwanag yun? Of course, only that yung name. Kasi ang name ay optional, kaya kahit wala ng name nakalagay. Maliwanag? Sino sa inyo ang gumamit ng Google Form? Sino sa inyo ang gumamit ng Google Form? Google Form kayo? So sa Google Form, all you have to do is palitan na lang yung nakatali. Kasi sa Google Form, mabilis natin makuha yung tali doon. Maliwanag? Pumunta lang kayo sa Excel part, sa Excel, lalabas na ang result. Then, i-copy nyo na siya sa Excel. Then, after that, kasi sa Google Form, halimbawa, ang form 321 yung ang 4 ay strongly agree, ang 3 ay agree, ang 2 ay less agree, then ang or disagree, ang 4 ay strongly, ang 1 ay strongly disagree. Sa result sa Google Form, may nakalagay pa mga words doon. Maliwanag? So, papalitan lang nyo yun. So, I think meron din ako example dito. So, maliwanag yun. So, after this, so, naging model yung sagot. Okay, so dito, ito na yung main part ng inyong survey questionnaire. Okay, so meron po 1, 2, 3, 4. So, nandiyan naman ang maliwanag yun. Then, after that, suppose sagutan natin ito. Hindi naman kaya sagutan. So, lagyan ko ng red dito, ha? Uy, maingay. Gawin ko itong red. Supposedly, ako ang respondents, ito ang sagot ko. Hindi ko kaya buhusan siya ng ano. Hoy, bakit maingay? Okay, pagdating dito, in this part, let's say, lagyan natin ng answer. Yan ang may sagot.
group 2 sagot. Saksak na. To conduct the rally if you have a partner. Kapag may partner ka, ang isa ang kalabasa, ang isa ang taga-info. Maliwanag yun? Para mabilis. Kahit 500 pa respondents nyo, kaya yung gagawin. Ano bakit? Then after this, all you have to do is hello. So all you have to do is you will open Excel. Okay, mag-open ka ng Excel. Masabi mo din ang sa medyo. Okay, so you have a blank Excel. Tapos, balikan mo ang survey questionnaire. Then, tingnan natin ang nakalagay dito. First ay age, tapos gender, civil status, time of respondents. Then now, isusulat nyo yun dito sa taas. So, first is age. Okay, next is gender. Labo, hindi na maklaro siya. The next is civil status. Kahit mag-shortcut lang kayo dito, kahit you will just assign an abbreviation. Okay lang yun. Okay? The next ay type of respondents. SATOR. Type of respondents. Then after that, tingnan natin na yung pinaka-main variables. So, ano mga main variables natin dito sa survey questionnaire? So, first, you have okay, the first variable here is type of media exposure. So, dito sa Excel, then, there are 5 indicators. Maliwanag? 5 indicators. Ang variable niya ay type of media exposure. Pagdating dito sa Excel, isulat na natin TM1. Okay? TME1, type of media exposure. So, di ba ang indicators dito? Dito isa. O, wala yan. Parang ganyan ka pa. Okay, so, pagsulat nyo ng TME1, punta lang kayo sa corner, pag magkulay na to, i-drag lang nyo siya. So, there are 5 of them. Maliwanag yun? So, yan. Ibig sabihin yun, type of media exposure, indicator 1, indicator 2, indicator 3, 4, and 5. Okay, then next is content of media, o CM. So, isulatan natin dito, CM1. So, lima rin siya. Tingnan natin ang indicator, okay of 10. There are 5. So, ganun pa rin ang ating gagawin. We will drag this to the right side, up to 5. So, meron yan. So, pwede rin, you can put a color here. Lagyan nyo ng kulay para hindi kayo malito. Let's say kulay dilaw yan.
kulay blue. Okay? Then next one, next indicator ay platform media, PM. So, startan natin ng PM1. Then, i-drop natin up to 5. Tapos, ibahin natin ang kulay. Okay, next ay frequency media consumption, so FMC. So you have FMC1. Ito mamaya na kayo. So, ganun din ang gagawin. Then, palitan nyo ng anong kulay again. Okay, the next is parental control. So, let's go to PC. So, PC1. Sorry, mali. Okay, next naman, ito ay hiwalay. Okay, so number 2 question. So, how the respondent assess the influence of media violence? So, una ay aggressive behavior. So, ito ay influence. So, tandaan natin ang IAB. So, gawin natin IAB para, of course, 5 of them para mag-differential tayo, relationship dito, alam na natin kung ano mga i-correlate natin. Okay, so there are 5 of them. Then, palitan natin again ng kulay. Okay, then next ay sexual behavior. So, we have ISB 1. Ilagyan natin ng sex B 1. Kasi ang isa social behavior. So, 5 din sila. Then, papalitan natin. Then, next one. Okay, social behavior. So, we will write this as I, so B. Then 1, so 5 din sila. Okay, now, next. Ang sunod na gagawin class ay, you will now get the tally. Magtatali ka na, magpigilan na. So, ngayon, puntahan natin ang survey questionnaire. Kaya nga sabi ko, mas maganda kung dalawa kayo. Ang isa taga-retake, ang isa taga-NO. Maliwanag yun? Yung katulad dito, sa age, ang may sagot sa age ay number 3. So, ang gagawin mo, pagdating dito sa age, ang sagot mo ay 3. Paliwanag yun? Okay? Then now, next is sa gender female 2. So, isusulat ko naman sa kanya ay 2. Paliwanag yun? But of course, itatabi mo rin yung yung legend mo. Then next, civil status, married, number 2. So, 2 pa rin ang isusulat mo dito. Maliwanag yun? Then next is
Type of respondents 1 ay educational attainment pala wala. So, this is 1. So, meron tayo educational attainment. Mag-insert tayo ng isa. Insert. Yan. So, educational, highest educational attainment. So, ganun ang pagpapag-insert. So, college level 3. So, sulat mo dito ay 3. Maliwanag yun? So, the next naman sa variables na tayo, 1 to 5. Tandaan mo ang sagot. Anong sagot dito? Dito no? 3, 3, 3. Apat na 3, isang 4. So, pagdating dito ay apat na 3, 1, 2, 3, 4, tapos isang 4. Okay, next ay siya ay apat na 3, isang 4 din. Maliwanag yun? So, next ay apat na 3, 1, 2, 3, 4, tapos isang, ano yun? Tama ba? Isang 2. Okay. So, next ay 4, 3, 2, 4. 4, 3, 3, 2, 4. Tandaan nyo yun ah. Ano yun? 4, 3, 3, 2, 4. Okay. The next is dalawang 4, 3, tapos dalawang 2. Dalawang 4, 3, tapos dalawang 2. Ano yun? Dalawang 4, 4, 3, 2, 2. Dalawang 2. Mag-ingat sa pag-ano papamalog, di ba magawa yung 22. So, magiging maliit na kagad yung ano, yung mean. Okay? So, next is 3, 3, 2, 2, 1. Okay? 3, 3, 2, 2, 1. Okay, then now let's go to behavior. Sa ano behavior? 4, 4, then 2, 3. So, 4, 4, 1, 2, 3. The next ay 3. So, yung dalawang 3, tatlong 4. Dalawang 3, 3, 3, 4. tatlong 4. Okay? And the last one is 3, 3, 2. okay, dalawang 3, tatlong 2. 3, 3, tatlong 2, 2. Maliwanag yung class? Yes. Then, tapos natali na nyo ang isa. Lagyan nyo na lang ng X para kumbaga palatandaan nyo na siya ay natali na. Maliwanag yun? Then now, next naman. Next survey questionnaire. Hanggang sa matapos lahat ang survey questionnaire na yun. Okay, then dito sa kanila tingnan natin group 2 to, di ba? Okay, sa group 2, ito na ang kanilang tali. Maliwanag yun? So, then now, I encourage you, kayo mismo ang gagawa ng stat. Maliwanag yun? Kasi kung magpapagawa kayo, gagastos pa kayo, although alali na ang lahat, kasi after this one, ibibigay lang nyo ito, itong tali sa isang station, the tally, the SOP, and the soft copy of your survey questionnaire, then babalik ko sa inyo ang chapter 4 at chapter 5. So, alam nyo yun naman gawin ng chapter 4 at chapter
after 5, meron pa kayo magpapagawa. Kaya nandito ako, itutulong sa paano ko yun. Okay? Now, after this, katulad ng sabi ko, you will put, will I say it? You will download SPSS. Ito naman ang itsura ni SPSS. Nakikita nyo ba? Ayan o. Or, connected ako, di ba? Kasi nag-mail ng connected ako. Okay. So, sa GC yun. Okay, now, ang gagawin nyo, hanap na yung SPSS pre-download. Okay, SPSS pre-download. Then, i-okay na nyo. Pag okay na nyo ay, yan na. Mag-download na kayo dyan. Meron yan 1 month free trial. Maliwanag yun? May 1, magaling ko na nga. Okay, so, maliwanag yun? So, pag naka-download na kayo, lalabas din yung icon sa baba. Yan ang icon na SPSS. Pindunin nyo na yung icon na yan, medyo matagal. So, meron 1 month free, free usage. Okay? Ang tagal. Hoy, ikaw. Marami pa kayo nabayad sa atin. Okay, so yan na. Na-download natin. After this, gagawin natin, exit natin ito. So, makinig mabuti. Pag ito na, all you have to do, hindi ka na mag-copy-paste. Maliwanag yun? Hindi ka na mag-copy-paste. Punta ka lang sa file. Ang file ay nandito sa gilid. Okay? So, ayun ang file na sa gilid. Medyo malabo. Malabo din yung Labo talaga, sir. okay. Andito sa gilid ang file. So, pinunin mo ang file. Ayun yan. Okay. Pinipindutin mo yung file, yung word ng file, tapos lalabas yan, yan yung new open, then import data. So ang gagawin nyo, doon kayo sa open. Okay? Pag open, may lalabas doon yung data. Pinipindutin nyo yung data sa data. Okay, so lalabas na ito. Then, ngayon nahanapin na nyo ang file. So, of course, yung file of type, SPSS statistics, palitan nyo yun ng Excel. Okay? So, pinutin natin ito. Then, hanapin nyo ng Excel. Yan, Excel na siya. Tapos, anong pangalan nun? Tally group 2. So, hanapin natin tally. Okay, tally group 2 yan. Tapos noon, pinutin ang open. Then, magantay tayo saglit. Lalabas na ito. Tapos, i-okay na nyo. Then now, andyan na sa SPS. Okay, andito na yung data. Maliwanag? So, pwede na kayo mag-count yan, pwede na kayo mag-mean. But, okay. So, para mahanap ang mean, so, ang demographic profile, hindi ko pala na-discover kung paano i-hiwalay ang frequency gamitin ng respondents. So, anyway, pwede na yun kahit sa Excel, hiwalay na lang yun. So, I will show you later. So, ngayon, isasolve na natin ang mean. So,
So how to get the mean? Ito na ba? Okay. So, paano maghanap ng mean? O yung iba makinig. So, punta kayo sa analyze. Okay? Analyze. Pindutin nyo ang analyze. Tapos, hanapin nyo ang compare means. Okay? Nandiyan ang compare means. Actually, nandiyan ang greatest ang ano pa. Pero doon muna tayo sa mean. Okay. So, pagpindot natin ng mean, this is according sa respondents. Maliwanag yun? According to respondents, then pindutin natin type of respondents, then ilalagay natin sa independent list. Yung type of respondents doon sa independent list. Ngayon, ang dependent, hanapin na natin ang TME muna. So, 5 sila. I-highlight natin. Shift down, then hanggang 5, tapos ipapasok natin sa dependent list. Maliwanag yun? Yes, sir. After that, pindutin lang natin si OK. Pag pindut natin kay OK, andyan ang mean niya. Ito sa baba. Okay? Andyan ang mean, hindi ka na magsusot. So, ibig sabihin, ay, wait lang pala. Type out muna. Type out muna. Kasi hindi ko na-define anong respondents 1, anong respondents 2. So, ulitin ko na lang ito. Tapos ko lang din. Okay? So, ang gagawin natin sa data, variable view. So, dito, lalagyan nyo ito ng age. Okay? So, ang age natin, actually, katulad ng sabi ko kanina, kapag SPSS ang gagamitin, ang profile, isahan lang ang kanyang binibigay. Maliwanag yun? Isahan lang ang binibigay ni SPSS. Kaya, we will just do it in Excel. Okay? Mabilis na naman yung gawin. So now, dito na lang tayo sa type of respondents. So pindutin yung sign, may lalabas na rito, value at saka label. So ang value natin ay, ano ang one natin kanina? Anong one natin kanina sa respondents? BSF? BSF, di ba? Okay, tapos pindutin, i-label yung BSF, tapos add. Okay, next, 2. Tapos ang 2 ay PNP. Tama ba? Yung kanina ito. Actually, ito ang ilalagay natin doon. Ito ang ilalagay natin. Maliwanag yun? Ano ibig sabihin ni 1, ano ibig sabihin ni 2, ano ibig sabihin ni 3, and so on. Okay? Then next ay PNP, then next ay, ang pangatlo ay community. Okay? So, then, pindutin na si okay. Then after that, pipindutin na natin ang analyze. Then, compare mean. Tapos, ganun din, ilagay natin dito ang type of respondents, tapos yung indicators ng isang variable. Kung 5 ang indicators nyo, lahat ilalagay. Then, okay. So, yan na. So, ito ang pagkaiba ng kanina 1.3 lang nakalagay. Ito nakalagay na ang BSF, PNP, community. Okay? Then, in that case, pwede na kayo gumawa ng table. Matagal na.
kayong gender, civil status, type of respondents, educational attainment. So, table 1, 2, 3, 4, 5. Pag next sa indicator nyo ay table 6 na. Maliwanag yun? Kung ano man yung title, let's say, level of or level of effectiveness or whatsoever. So, kung mag-end nyo dito, in terms of kung ano man yung TME na yan. Maliwanag yun? Then, gagawa na kayo ng table. You have now the indicator or indicators. Tanto ko na ba eh. Nabibitawan ko lang yan.